monetize na tayo. Stay tuned. I-share ko na sa inyo kung paano i-monetize yung bawat videos nyo. Paano mga dapat hindi gawin o kaya mga precautions ng YouTube team para hindi po tayo mapalo ng YouTube. Okay guys, nandito na po tayo ngayon sa ating YouTube Creator Studio. Makikita nyo po yan sa inyong mga channel. So, tinignan ko po ang aking monetization kasi nga na-receive ko na yung email. So, andyan po yung nabasahin nyo yung mga terms. Pero kung may mga hindi kayo naiintindihan, basahin nyo po ng maigi, lalo na yung mga terms and agreements para po alam nyo po kung ano yung mga bawal na at hindi at po pwedeng gamitin pag gumagawa po tayo ng content, lalo na po yung mga tinatawag nilang strikes or mga cap claim, yung mga violations or mga allowed audience natin. So, na yun yung pinaka-importante nating tingnan nyo siya at i-review yung YouTube partner program and terms and conditions kasi nga yun yung dapat nating intindihan as a YouTube creator content. So, yun lang, tuloy-tuloy lang. Pagkatapos nyo po nyan, syempre, i-accept nyo po yun. Ititik nyo po yung box dyan sa baba. After nyan po, i-agree nyo na po yung terms and conditions. And, madali lang naman actually. Basta, meron lang po kayo ng AdSense. But, eventually, hindi ko po siya maano ngayon kasi nga, I made my AdSense accounts way back 2019 at saka hindi ko na nga siya as in maalala kung ano po yung pinalalagay ko, pero hindi ko naman na siya po problemahin ngayon since nandito naman yung email ad ko. So in-apply ko na siya guys, kaya hindi ako nahirapan sa step 2 kasi nga automatically may naka-attach na akong AdSense accounts and hindi talaga ako nahirapan. At least nag-apply ako kahapon ng kasi naka 1,000 subscribers na ako and 4,000 views. So, in-apply ko siya kahapon ng hapon. Then, kinamagahan ng 10:30 AM itong araw. Naano ko na siya po. Na-receive ko na po yung email ng YouTube team na pwede ko nang approve na yung YPP program ko na pwede na ako mag-apply. So, ang ginawa ko po is dun sa ating YouTube Creator Studio, hindi ko po siya dun in-access dun. So, minanually ko po siya kasi nga para malalaman natin kung may mga videos tayo na may copyright claim kasi minsan nagpo-post tayo na okay lang, copyright claim lang naman. Pero actually po guys, mas maganda yung content natin. Walang mga copyright claim, mga copy strikes, at saka nagpa-follow talaga sa community guidelines para hindi tayo mahirapan mag-apply kay Google AdSense. Kasi yun po yung pinaproblema ng iba. Kasi sa step 2 pa lang nagka-problema na. Kasi nga, pag-review ng YouTube, pag may problema yung mga videos nyo, lalo na yung sa kids, sa audience, napakahirap. Kaya maging cautious po tayo sa pag-upload ng video. Before ko nga siya pina-apply ng monetization, after kong nakapag 1,000 at ang 4,000 subscribers, nireview ko lahat ng email sa akin ng YouTube team. Yung mga copyright claim, dinilit ko na yung video kasi nga para hindi ako mahirapan mag-apply ng Google AdSense para sa YPP program. So, thanks God at saka naano ko naman na-delete ko siya ng maaga. So, binabasa ko lang siya guys kung ano po yung mga dapat gagawin para at least kung if ever gagawa kayo na sa susunod ng mga videos, alam nyo na kung ano yung hindi at pwedeng i-post natin or gawin natin ng content na ipopost natin sa ating mga YouTube channel. Then, after nyan, scroll down nyo lang lahat, ibalik, basta itik nyo po yung agreement. So, naka-agree na po tayo guys.
So, basta madali lang siya. Basta ingatan nyo lang talaga. Hindi siya mahirap. At saka, nire-recommend ko yung mga ibang YouTuber or yung mga creator content. Nag-upload sila regarding paano gumawa ng Google AdSense. Kasi sa akin kasi hindi ko siya na-record dati. So, gusto ko sana siyang i-share din sa inyo. At syempre, madali lang naman. So, ito po yung nangyari guys sa aking dati. So, sa step ko yun. So, ang gagawin natin is pupunta ako mismo sa ating yung YouTube Studio talaga na apps guys para mas madali dun. So, ayun po guys, in-apply ko siya sa step 1 and step 2. Naka-okay na po siya. So, madali lang. So, waiting in progress. Parang hindi, yung step 3 nasa si Google at ang YouTube na po yung bahala niyan. Punta na tayo guys sa ating YouTube Studio since na-receive ko na nga po siya. So gagawin natin siyang manually doon sa YouTube Studio. Napakadali lang niya guys. Basta pumunta lang po kayo doon sa may mga sa settings po ng video. Nasa left side po siya makikita. Ayan, sa napapansin niyo po may naka-dollar sign na po yung video ko. So, tap nyo lang po yung videos. Then, select nyo yung isang video dyan. Pili lang kayo. Then, i-edit nyo lang po. Pagka-edit, i-on nyo po yung monetization. Ayan po. Yung select your audience, pambata ba or hindi. Tsaka tags. Then, tick nyo po kung anong mga advertisement gusto nyo. Pagkatapos, isip nyo na po. So, napakadali lang niya guys. Basta maganda lang yung tags nyo, searchable siya. After nun, mas madali siya makita. Basta guys, yung iba, pag hindi naka-dollar sign, may naka-cross yung dollar sign, huwag nyo lang pong i-on yung monetization para hindi po tayo mabingo ni YouTube. So, sana guys, naging helpful tong tip na to. And stay safe po kayo lahat guys. Thank you sa pag-subscribe. Sa mga hindi pa po, please naman po pa-subscribe. Thank you.